Hola! Toleleje, toleleje. Kunin at basahin, kunin at basahin. Ako po si Kuya Sam Pagaduan, ang inyong kasama sa ating lumalim at mamunga Gospel Reflection. Ngayon ay July 13, 2026. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo, chapter 10, verse 34 hanggang chapter 11, verse 1. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, "Huwag ninyong isiping naparito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa. Naparito ako upang magdala ng tabak, hindi kapayapaan. Sapagkat naparito ako upang papaglabanin ang anak na lalaki at ang kanyang ama, ang anak na babae at ang kanyang ina, ang manugang na babae at ang kanyang biyanang babae. At ang kaaway ng isang tao ay kanya na ring sambahayan. Ang umiibig sa ama o sa ina ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang umiibig sa anak na lalaki o babae ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang hindi nagpapasan ng kanyang krus at sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang nag-iingat ng kanyang buhay ay mawawalan nito. At ang nawawalan ng kanyang buhay dahil sa akin ay magkakamit nito. Ang tumatanggap sa inyo ay tumatanggap sa akin, at ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Ang tumatanggap sa isang propeta dahil sa siya'y propeta ay tatanggap ng gantimpala ukol sa propeta. At ang tumatanggap sa isang taong matuwid dahil sa siya'y matuwid ay tatanggap ng gantimpalang nauukol sa taong matuwid. Ang sino mang magbigay ng kahit isang basong tubig na malamig sa isa sa maliliit na ito, dahil sa ito'y alagad ko ay tinitiyak kung tatanggap siya ng gantimpala." Matapos tagubilinan ang 12 alagad, umalis si Jesus upang magturo at mangaral sa mga ibang bayang malapit doon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isa sa pinakamahirap unawain na pahayag ni Jesus ay yung sabihin niyang, "Huwag ninyong isiping naparito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa. Naparito ako upang magdala ng tabak, hindi kapayapaan." Pagka inanalyze natin, tila taliwas ito sa pagkakilala natin kay Jesus bilang prinsipe ng kapayapaan. Pero yung tabak na tinutukoy dito ay hindi karahasan. Sinasabi niya na kapag pinili nating sumunod kay Jesus, hindi lahat matutuwa. Totoo yun, hindi lahat matutuwa. May mga relasyong masusubok, may mga desisyong hindi maintindihan ng iba. May mga pagkakataong kailangan nating piliin ng Diyos kahit salungat sa inaasahan ng mundo. Alam mo, sino ba naman ang ayaw sa kapayapaan? Lahat tayo gusto natin ang kapayapaan. Ayaw natin na mayroong alitan, ayaw natin na mayroong conflict, ayaw natin may nagagalit sa atin. Kaya minsan, kahit alam nating mali, nananahimik na lang tayo. Kahit alam nating dapat may itama, iniiwasan natin. Kahit alam nating tinatawag tayo ng Diyos, natatakot tayong sumunod. Hindi dahil wala tayong pananampalataya, kundi dahil natatakot tayong mawalan. Natatakot tayong mawalan ng kaibigan, mawalan ng approval, mawalan ng oportunidad. Pero, alam mo ba yung napansin ko? Hindi kailanman nangako si Jesus na magiging madali ang pagiging Kristiyano. Ang ipinangako niya, hindi tayo maglalakad na nag-iisa. At meron pang isang part ng gospel na gusto kong pagnilayan natin. Ay sabi niya, ang sino mang magbigay kahit isang basong malamig na tubig sa isa sa maliit na ito dahil sa siya'y alagad, ay tiyak na hindi mawawala ng gantimpala. Napakaganda, no? Matapos magsalita tungkol sa mga krus, sakripisyo at pagtanggi, nagtapos si Jesus sa isang basong tubig. Parang sinasabi niya na, anak, ang katapatan ay hindi lamang
nasusukat sa malalaking sakripisyo. Nasusukat dito kahit sa maliliit na kabutihang ginagawa natin araw-araw. Sa paglalaan ng oras, sa pakikinig, pagka tayo ay nagpapatawad, kapag tayo ay dumadalaw sa may sakit, kapag nag-aakay tayo ng mga taong pabalik sa Diyos, ito, sa simpleng pamamaraan, nagiging tapat tayo. Minsan kasi iniisip natin kailangan natin gumawa ng napakalaking bagay para kay Lord. Pero ang hinihingi niya ay isang pusong handang maging tapat sa maliit na pagkakataon. At baka ang krus na pinapapasan sa iyo ngayon ay hindi isang malaking problema. Baka ito ay araw-araw na piliin nating maging mabuti sa mundong nagtuturo ng pagiganti. Piliin nating magsabi ng totoo sa mundong sanay sa kasinungalingan. Piliin nating magmahal sa mundong madaling sumuko. At doon nagsisimula yung ating tunay na pagiging alagad. Kaya ngayong araw na ito, ating pagnilayan. May bahagi ba ng buhay ko kung saan mas inuuna ko yung opinyon ng tao kaysa sa kalooban ng Diyos? Let us pray. Lord, salamat dahil hindi mo kami nilinlang sa hirap na maging iyong alagad. Alam mo may pagkakataong mahihirapan kaming pumili. May mga araw na natatakot kaming manindigan. Ngunit salamat dahil ipinangako mo, hindi mo kami iiwan. Bigyan mo kami ng pusong tapat. Yung tapang na sundin ka at pag-ibig na manatiling mabuti kahit hindi kami naunawaan. At nawa, maging karapat dapat kaming tawaging iyong mga alagad. Amen. Bago tayo magtapos, baka may kakilala kang nahirapang panindigan ang kanyang pananampalataya. May mga taong gumagawa ng tama pero natatakot sa sasabihin ng iba. Share natin yung audio gospel na ito. Share natin ito sa ating mga kaibigan, kakilala, ka-church, ka-classmate, ka-workmate, sa ating kapamilya. Baka sa simpleng pag-share, maging lakas ito ng loob sa mga nangangailangan upang piliin si Jesus. Muli, ako po si Kuya Sam Pagaduan, lagi nag-aanyaya. Halina, tayo ay lumalim at mamunga. Lumalim sa pananampalataya at pamunga ng mabubuting gawa. God bless us all.